VP, sinabi din ni Toby Chanco na nabawasan daw yung boto ng kandidato ng mga alyansa dahil nga ito nga sa impeachment movement na inilabas ng Congress. Yan ang hindi ko masasabi without a study. Baka merong access sa study si Congressman Toby Chanco kaya niya nasabi ng ganyan. But hindi ko masabi yan kung yan ba ang rason kung bakit pangit ang resulta ng mga senators doon sa alyansa. Recently, VP, sabi ni Alyansa Campaign Manager and na-vote Representative Toby Chanco na dahil umano sa conditional release ng mga proyekto na ipinasang budget, kaya sila nakapirma doon sa impeachment mo sa Congress. Any statement? Speechless. Well, kasi iba yung narinig ko. Ang narinig ko kasi 1.5 million cash and 6 million akap ang bayad sa pirma sa impeachment. So, baka iba pa yung sinabi niya, recent lang sa interview sa One News. Baka iba pa yung conditional release, no? So, in addition pa yung doon sa mga natanggap noong mga nagpirma. And totoo din naman yon, public record din na makikita ninyo na yung mga hindi pumirma, zero talaga yung budget para sa kanila. But more than that, alam nyo, hindi dapat nagkakaroon ng budget ang mga congressman kasi that is pork barrel. Hindi sila dapat nagkakaroon ng apportionment doon sa projects ng executive department kasi ang trabaho lang naman ng congressman ay gumawa ng batas eh. Hindi siya pwedeng kumuha doon sa budget ng mga departments natin. So, madaming irregularities and malamang yan din yung protesta ng pagkaraniwan na mga tao na hindi nagagamit ng maayos yung pera ng bayan. Last two question tayo, sir. Ini-advise ko kay Omar at kay Rigo since papasok na. Yes, nag-meeting kami noong isang araw. Sinabi ko sa kanila na when I was mayor, yung programa namin sa City Hall revolves around the campaign of Life is Here, which we use as well as branding for our tourism program, Life is Here. And then sinabihan ko sila that you are there to make the lives of Dabaweños better. So sinabihan ko sila na ang gusto lang naman nating lahat ay a livable city. At hindi mahirap yon kasi ang isang livable city meron ng meron na siyang parameters. Papasok lang natin yung Davao City doon. PRRD, ma'am, may mensahe ko. Yes. Nag-ingon siya. Tinanong ko siya kahapon kung anong message niya para sa ating mga kababayan at sinabi niya na ako, ug ang akong mga anak, ug ang akong mga apo magpabiling inyong sulugoon. Kaya BP, ang akong pangutana, considering Duterte, no, ang nag-slide sa Davao City, ang gikabalak ang karon matud pa nila nga ang budget, no, dili matagaan sa national, unsay reaksyon nato? I think more than enough ang budget sa Davao City nato para magpadagan og mga proyekto og mga programa dinhi sa ato ang syudad. In fact, when I was mayor, dili ko nagapangayo og projects sa congressman man or sa senator. Ang DPWH ginapasagdan nako sila kung unsa ang ilahang mga proyekto. And we were able to really uplift the lives of Dabaweños at the time. And napataas nato ang ranking sa syudad sa Davao. We were number 4 kalimutan ko. Number 4 tayo nationwide in terms of competitiveness. Nabayaran natin lahat ng utang natin. We were number 8 as richest city in the country. At the end of my term, nagawa natin na maging insurgency-free.
And lahat yon, wala tayong hiningi sa congressman man or sa senators. At yun mga kababayan, no, ang tanong kay VP Sara ng media doon sa Davao City about dito sa talo no ng mga alyansa doon sa or dito sa nakaraang election mga kababayan. So no comment po si VP Sara doon, pero matatandaan natin na itong si Congressman Toby Chanco ng Navota City at siya ring naging campaign manager mga kababayan ng alyansa ay naglabas po ng statement, no. Isinisi niya dito sa ginawang impeachment nila kay VP Sara, kaya natalo yung mga kandidato nila. Ayan, sabi ni Toby Chanco na pwede naman sanang hindi gawin daw yung impeachment, pero talagang ipinush po nila at knowing na approaching na yung election mga kababayan nung May 12. Ayan, para yun daw yung dahilan bakit natalo ang mga kandidato nila mga kababayan. At idagdag pa yung ginawa nila kay Pangulong Duterte nga dinala nila sa dahig, kaya mas lalong nagliyab yung mga puso ng mga taong solid Duterte supporters mga kababayan. Talagang galit doon sa kanilang ginawa, lalong-lalo dito sa administrasyon, ay isa din po yun daw sa dahilan bakit natalo yung kanilang team alyansa. Pero kinontra naman po itong mga kababayan, no, itong pahayag ni Congressman Toby Chanco. Kinontra po siya ni Congressman Robert Ace Barbers ng Surigao. Ayan, kasi hindi daw totoo mga kababayan na dahil sa impeachment ay natalo yung team alyansa nila. Kasi sabi ni Congressman Barbers, 36 out of 44 na mga lawmakers, no, sa Mindanao na nag-sign ng impeachment laban dito kay VP Sara ay nanalo mga kabayan nung nakaraang eleksyon. So bali 81.81% daw yung winning rate or win rate mga kabayan, no, nung mga congressman na bumoto para ma-impeach po si VP Sara. Kaya hindi daw totoo pinabulaanan niya mga kabayan, kasi yan din yung yun nga yung pahayag ni Congressman Toby Chanco, no, yung impeachment, kaya natalo po sila. Plus itong isa pang sinabi ni Congressman Chanco, yung conditional release mga kabayan ng funds, no, ng budget. Kaya napilitan daw pong pumirma itong mga congressman dahil pag hindi sila pipirma ay wala silang budget, hindi marirelease yung pera, yung budget mga kabayan para sa kanilang mga distrito. Which is sabi naman ni VP Sara, dapat itong mga congressman na hindi pwedeng humawak ng pera ng budget, kasi literally yung trabaho po nila is gagawa ng batas, pero may hawak silang budget mga kabayan. Yun daw po ay pork barrel, no, at hindi daw dapat sana, sabi ni VP Sara Duterte mga kababayan. So ano pong opinion nyo dito mga kababayan, no, sa statement ni Vice President Sara Duterte, at pati na rin po dito sa pagkontra ni Congressman Robert Ace Barbers dito sa mga statement or naunang statements ni Congressman Toby Chanco, no, regarding dito sa pagkatalo ng alyansa mga kabayan. At matatandaan rin natin mga kabayan, kahapon doon pala sa kanilang Thanksgiving party mga kabayan ng Team Alyansa ay tanging si Senador Lito Lapid lamang ang sumipot, no, doon sa kanilang headquarters sa Mandaluyong, samantalang yung ibang mga nanalong ka-Team Alyansa nila ay hindi po sumipot mga kababayan. So sa social media nga ay nagtataka yung mga comments doon, yung mga netizen, kung bakit si Senador Lito Lapid lamang ang sumulpot na doon sa kanilang Thanksgiving party, samantalang nandun naman si Senator Lacson, si Tito Soto, si Pia Cayetano na nanalo doon sa alyansa, pati si Erwin Tulfo mga kababayan, no. At nagtaka yung mga netizen bakit wala po sila doon mga kababayan, tanging si Lito Lapid lamang. Kaya sabi nila baka daw ay nagkanya-kanya na. Yun po yung kanilang mga speculations, no. So ano pong opinion nyo mga kababayan, please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.